Maraming salamat po sa mga hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Sana'y dumami pa ang iyong kape at hindi mauubusan. Magsimula na tayo. Sa buhay ng tao, minsan, hindi mo maisip ang mga pangyayaring kababalagang naganap kapag sinubo ka ng tadhana. Tulad sa buhay ni Diego. Isang lalaking ubod ng tamad at umaasa lang ito sa mga babaeng nagkakagusto sa kanya dahil siya ay gwapo at makisig. Kahit sino'y maaakit nito at kung sino ang may datong, yun ang papatulan niya. Ang kapukian at kakisigan nito, kabaliktaran ng kanyang masamang ugali. Kapag makakita ito ng pangit o may kapansanan na tao, pinipintasan niya ito. Isang araw, sa bayan ng Isabela sa liblib na lugar, nakatira ang pamilya ni Diego. Ang bahay nila ay malapit sa tabing ilog. Maraming punong kahoy at hindi naman masyadong magkakalayo ang mga kabahayan. Tamang distansya lamang ito. Tatlong magkapatid sila, isang babae at dalawang lalaki. Pangalawang anak si Diego. Ang panganay ay ang ate Melissa niya at ang bunso ay si Patrick. Si Aling Melma ang nanay nila na ang trabaho ay nagluluto ng saging upang ilako ito para ibuhay sa kanila. Samantalang ang tatay nitong si Mang Celso, tagatanim lang ito ng mais sa malapit nilang lupain na nakagilid sa pangpang. Ang mga kapatid niya ay masisipag. Tumutulong ang mga ito sa mga magulang. Samantalang si Diego ay ubod ng tamad. At madiskarte ito gamit ang muka at katawan nito. Ngunit kahit piso'y wala man lang maiambag sa bahay nila. Dahil sa alak at barkada ito pumupunta. Kumbaga, sakit talaga sa ulo siya ng mga magulang niya. Uuwi kasing lasing, kakain, matutulog, maliligo, gagala. Yan ang araw-araw na routine ng kanyang buhay. Palagi na lamang nakukonsumi ang ina niya. Isang umaga, umuwi ng lasing ito galing sa bayan. Nakiparte sa mga kaibigan. Dahil alam niyang magkapera na naman ito. Dahil sa mga babaeng madatong at may mga maedad na. Siminero na naman ito ng ina. Dahil wala na itong naitulong sa kanila. Pero issue pa ito sa kanila tuwing umuwi. O Diego, lasing ka na namang bata ka. Saan ka na naman ba galing? Tanong ni Aling Melma. Sa kabilang bayan, inay. May disco doon. May konting sayawan at inuman. Napasubo kaya nalasing ako. Sagot naman ni Diego. Nagkasagutan sila ng ina niya. Dahil naghanap ito ng pagkain ngunit hindi pa nakaluto ang kapatid. Nagalit ito at nagwala. Sa galit ng ama ay nilapitan ito at sinuntok. Dahil naiinis na ito sa inaasta sa ina. Maya-maya ay nakatulog ito na walang kain. Hinayaan naman ito ng ina niya. Dahil kapag ginising ito'y magagalit pa. Buong araw ang tulog nito. Samantalang ang mga magulang niya ay nagkantakuba na sa pagtatrabaho para may makain lang sila. Habang naglalako ang inay niya at ang ate, pinag-uusapan nila si Diego dahil sobrang sakit na talaga siya sa ulo. Hindi pa ito nakikinig kapag binagsasabayan ito ng mali niya. Kaya pati ang mga kapatid niya ay naiinis na sa kanya. Inay, wala na tayong magagawa sa kanya. Kahit anong gawin natin doon, hindi na yun magbabago. Saad ni Melissa. Sige lang anak, hindi rin tayo susuko sa kanya hanggat hindi siya magbago. Pangatuwiran ni Aling Melma. Sa mundo ng mga duwende, sa kaharian nila, may isang hari na mabait ito, ngunit may anak na makukulit, si Luca at Roca. Kambal itong babae.
masayahin ang mga ito. Palagi ito mga nakasilip sa mundo ng mga tao. Naaaliw sila dahil sa kakaibang mukha ng mga tao kaysa sa kanila. Pinagbabawalan ng mga ito ng ama. Ngunit kapag wala ang amay, pumupuslit ang dalawa at naglalaro sa mundo ng mga tao. Mahilig ang kambal kumanta at papatong sa punso tapos magtalon-talon. Hanggang sa isang araw, pumuslit na naman silang dalawa dahil wala ang ama at ina nila. Kaya nakalabas na naman sila sa mundo ng mga tao. Loka, bilis! Habulin mo ko! Dali! Sigaw ni Roka habang tumatakbo na patalon-talon ito. Sige! Umanda ka! Pag nahuli kita, Roka! Sagot naman ni Luka sa kanya. Habang naglalaro sila, napansin niya ang matandang babae na umiiyak sa gilid ng ilog. Kaya naawa sila. Sinilip nila ito. Maya-maya ay may dumating na matandang lalaki. Inaalo ito upang patahanin. Dahil sa kuryosidad ang kambal na duwende, nakinig sila sa pinag-uusapan ng mag-asawa. Narinig nila kung paano nakukonsumi ito sa anak na lalaki. Doon nalungkot ang kambal sa nadinig. Nang bigla ring narinig nila ang tawag ng ama sa mundo nila. Nagulat sila dahil galit ito. Parang nalaman nito na umalis na naman silang dalawa at nasa mundo na naman ng mga tao. Pagkabalik sa mundo nila, pinagalitan sila ng ama, kaya humingi sila ng tawad sa ama. Paumanin po, ama. Saad ng kambal. Samantala, sa bahay ni na Diego, nakita niya na umalis na naman ang mga magulang at mga kapatid niya. Dali-dali na naman itong nagbihis upang gagala na naman ito sa kabilang bayan. Dahil makipagsayawan na naman ito sa fiesta. Tuwang-tuwa naman siya dahil makakahanap na naman ito ng mapeperahan, katulad ng mga bakla na mapera at may mga edad na babae na kayang ibigay ang mga pangangailangan niya. Pagkarating niya sa kabilang bayan, may nakilala itong matandang mapera. Kaya kumagat agad ito. Niyaya siyang mag-inom hanggang sa nalasing ito. Dinala siya sa bahay ng matanda at doon pinatikim siya ng bawal na gamot. Bago ito pinauwi ng matanda, binigyan ito ng pera. Lumaki naman ang mga mata ni Diego dahil malaki ang naibigay ng ginang. Gabi na itong umuwi. Habang naglalakad sa daan, napansin niyang may sumusunod sa kanya ng mga kalalakihan. Pagkarating sa kanto ay tinambangan siya nito. Kinuha ang pera niya at binugbog pa ito. Pagkarating niya sa bahay nila, sumigaw ito at nagising naman ang mga magulang at mga kapatid nito dahil sa ingay niya. Kaya dali-dali ang mga itong lumabas at tinignan siya. Nakita siyang nagwawala malapit sa punso at doon pinagtatadyakan niya ito na hindi niya akalain na nasagi niya ang kambal na duwende. At napuruhan niya si Luka dahilan ng pagkamatay nito. Sa nakita ni Mang Celso ay sobrang nagalit siya kay Diego dahil nag-aalala sa punso na pinagtatadyakan nito. Diego! Huwag mong tadyakan ng punso. Baka may matamaan ka sa kanila. Paalala ng tatay niya. Si Itay, wala akong pakialam kung matatamaan ko sila. Hindi umalis sila dyan. Sagot ni Diego na nang iinsulto pa. Pinagtatadyakan niya pa ito hanggang sa nasira ang punso sa gilid ng bahay nila. Tumatawa pa ito na parang baliw at pinipino pa ang mga lupa na galing sa punso. Nag-alala naman ang mga magulang at mga kapatid niya sa ginawa niya. Dahil naawa si Patrick sa punso, nilapitan niya ito at inayos habang umiiyak. Kasi si Patrick ay naniniwala sa mga duwende na nakatira sa punso. Inisip niya na baka kawawa ang mga nakatira sa punso
kaya inayos niya ito at humingi ng tawad para sa kuya niya. Tabi-tabi po, patawarin niyo po sana ang Kuya Diego dahil hindi niya po alam ang ginagawa niya. Saad ni Patrick. Hoy Patrick, para kang baliw dyan. Hayaan mo ang mga salot na yan. Wala akong pakialam kung magkanamatay ang mga yan. Sigaw ni Diego sa kapatid. Samantala sa mundo ng mga duwende, galit na galit ang amang hari ng mga duwende sa nangyari sa anak na si Luca. Dahil sa kagagawa ni Diego, namatayan ito ng isang anak. Nagluluksa naman si Roca dahil nawala ang nag-iisang kapatid nito. Lahat ng sinabi ni Diego ay narinig ni Roca at ng ama nito. Kaya nangako si Roca sa ama na parusahan niya si Diego. Dahil galit din ang ama nito ay hinayaan niya kung anong parusa ang gagawin ng anak niyang si Roca. Isusumpa ko siya, ama. Wala siyang puso sa katulad natin. Saad ni Roca habang umiiyak ito. Kinabukasan, sa bahay ni Diego, tulog pa ito. Kahit tarik na ang araw. Ang ina at kapatid niya ay dumating na, galing sa paglalako. Nadatnan nilang tulog na tulog ito. Sa galit ng inay sinampal niya ito habang tulog pa si Diego. Dahil wala itong pagkaramdam sa pagod at hirap nila, samantalang siya'y napakalaking tao, hindi marunong magbanat ng buto para makatulong sa kanila. Nagulat naman si Diego. Pagkabangon nito ay nasuntok niya ang ina, kaya namilipit ito sa sakit. Tamang-tama na dumating ang ama, kaya nakita ang ginawa niya sa ina. Kaya nagkakagulo sila at doon pinalaya siya ng ama nito. Dahil nawala na ito ng respeto sa kanila. Hala, dahil hindi ka na talaga magbabago, Diego. Lumayas ka sa pamamahay ko. Buhayin mo ang sarili mo na hindi ka aasa sa amin. Layas! Sigaw ni Mang Celso. Oo, lalayas ako dito. Kala niyo hindi ko kaya ang sarili ko. Ipakita ko sa inyo. Sagot ni Diego. Kinuha ni Diego ang mga gamit niya at umalis ito. Pumunta ito sa bayan sa kanyang matandang babae upang doon naman ito magpapabuhay. Sa pag-alis niya sa bahay nila, nalungkot ng gusto ang ina. Araw at gabi itong umiiyak dahil hindi kaya ng konsyensya nito na umalis ang isa niyang anak. Celso, baka wala siyang mapuntahan. Pagsusumamo ni Aling Melma. Hayaan mo siya, Melma. Lumaki na ng sobrang ulo niya dahil hinayaan lang natin siya. Saad ni Mang Celso. Sa kabila ng lahat ng pangyayari, nakita at narinig ito ni Roca at sumiklab ang galit nito kay Diego. Nagpaalam ulit ito sa ama upang hanapin ang binata. Hinayaan naman siya ng ama dahil galit ito din kay Diego. Ngunit pinaubayan nito kay Roca ang pagbigay ng parusa. Nang makita ito ni Roca, agad niya itong pinarusahan. Nabangga ang paa ng binata, pati ang mga kamay nito. Doon nag-alala ang kinakasama niya at dinala siya sa doktor at pinatignan. Binigyan ito ng doktor ng gamot para makuha ang pamamaga. Laking pasasalamat niya sa kinakasama niya dahil tinutulungan siyang mapagamot. Sa bahay ni Diego, nabalitaan ng ina at ama niya ang nangyari sa kanya. Nag-alala naman sila sa binata. Nang nalaman naman ito ni Patrick, sinabihan niya ang nanay at tatay niya na baka pinarusahan ng mga duwende dahil sa sinira nito ang bahay ng mga duwende. Kaya nag-alala si Aling Melma at Mang Celso. Celso, baka tama si Patrick. Baka pinarasuhan na siya ng mga duwende. Saad ni Aling Melma. Huwag naman sana, Melma. Sagot ni Mang Celso. Sa mundo ni Roca ay isinumpa na niya talaga si Diego. Kaya dahan-dahan itong nagkaroon ng sakit at biglang pag-iba ng kanyang muka, pati katawan. Nagtataka ito dahil sa kanyang muka. Hindi na siya tulad ng dati na gwapo at makisig.
Ngunit mahal siya ng kinakasama niya. Hindi siya nito iniwan. Ngunit sa tagal ng kanyang kalagayan, hindi na nakayang ipagamot ng kinakasama niya ang sakit. Kaya nakiusap ang babae na iiwanan siya nito. Dahil sa kahirapan ni Diego, naisipan nitong bumalik sa kanyang mga magulang. Pagdating niya ng kanilang bahay, nagulat ang mga magulang niya sa pagbabago ng kanyang katawan. Inay, itay, pwede mo ba akong bumalik dito? Tanong niya Diego sa mga magulang. Anak, Diego, okay lang sa amin na dito ka. Huwag kang mag-alala, anak. Ipapagamot ka namin. Sagot ni Aling Melma. Hindi naman nakaayaw si Mang Celso dahil pinangunahan na ito ni Aling Melma. Habang nandoon siya nakatira sa bahay ng mga magulang nito, dinala siya sa albularyo at doon nalaman nila na isang duwende ang may kagagawan sa sakit na tumubo kay Diego. Akala nila'y naniwala ang anak nila sa mga ganon na gamutan. Ngunit tumawa lang ito at nagayang umuwi. Sabay sabi sa albularyo na pinaparahan lang sila. Sinaway naman siya ng ina niya dahil kahit piso hindi tumatanggap ang albularyo ng bayad. Kaya sinabihan siya ng albularyo. Diego, kaya ka sinakta ng duwende dahil ang sama talaga ng pag-uugali mo. Hindi ka man lang nagmana sa kabaitan ng mga magulang mo. Saad ang albularyo sa binata. Nang umuwi sila sa bahay nila, nagalit ito sa mga magulang niya dahil naniniwala ito sa mga albularyo na niloloko lang sila. Kaya nangingi ito ng pera sa magulang dahil pupunta ito sa doktor. Kinabukasan, pupunta na siya sa doktor. Habang naglalakad ito, patungo sa sakayan ng tricycle, may napansin itong parang may sumusunod sa kanya. Ngunit kada tingin niya ay wala naman. Hanggang sa nagpakita sa kanya si Roca. Doon ay nagulat siya at tumakbo ito pabalik ng bahay nila kahit nahihirapan na. Pagdating niya ay wala ng tao dahil nagsitrabaho na ang mga ito. Pumasok siya sa bahay nila at nagsara ito. Pumasok siya sa bahay nila at nagsara. Hindi ito lumabas. Hanggang sa nadatnan siya ng mga magulang niya na nagwawala sa takot at nagsasalita na nakakita siya ng maliit na tao. Nagkatinginan naman ang mga magulang niya. Maya-maya lumabas si Patrick sa likod at nag-ikot doon at lumuhod sa punso. Nakikiusap ito na bawiin ng mga duwende ang parusa nila sa kuya niya. Ngunit narinig ito ni Diego at nilabas niya si Patrick. Masama ang tingin nito sa punso at biglang sinipa niya ito muli. Nakita naman ito ni Roca, dahilan na magalit ng gusto ang maliit na duwende. Do'y nagsalita ito ng isang sumpa na maging katulad nila si Diego. Kinagabihan, sa pagtulog ng binata, napanaginipan niya ang isang punso at doon nakita niya ang duwende na si Roca. Galit na galit ito sa kanya. Nagising naman ito dahil sa pagyugyug ng kanyang ina, dahil nagsasalita ito habang tulog. Ano ka ba, anak? Pinabangungot ka ata. Saad ni Aling Melma. Inay, totoo po ba na may duwende? Tanong ni Diego sa ina. Doon na ikwento ni Aling Melma sa kanya na totoo ang mga duwende. At kapag nagkasala ka sa kanila ay sinusumpa nila ito bilang parusa. Nakapag-isip si Diego. Sa pagbalik nito sa higa ay natulog siya muli. Kinaumagahan, pagkagising niya, nagulat siya dahil parang nanibago siya sa sarili niya. Parang mataas ang tingin niya sa lahat ng makikita niya. Maya-maya ay napansin niyang lumiit pala siya. Napatayo ito at bigla napakunot ito nang dahil maliit na talaga siya. Anong nangyari sa akin? Tanong niya sa sarili. Naging katulad ka na namin. Dahil sa sobrang sama ng ugali mo. Yan ang parusa ko sa iyo. Saad ni Roca na biglang nagpakita nito kay Diego.
Nagulat si Diego sa nakita nitong kasing liit niya. Ngunit kakaibang mukha nito sa kanya dahil hindi mahaba ang tenga niya kumpara sa duwende. Ngunit sa bawat gawa niya ng mali, may mababago sa bawat parte ng katawan ni Diego. Hindi makapaniwala si Diego sa nangyari at sa sinabi ni Roca sa kanya. Nang tignan niya ang mga magulang niya, hinanap siya nito ngunit kahit maubos pa ang boses nito sa kakasigaw, walang naririnig ang mga magulang niya. Dahil kasing tinis lang ata ito ng boses ng lamok. Sa bahay nila, nagtataka naman ang nanay niya na biglang nawala ang anak. Akala nito ay pinagalitan na naman ng ama, kaya nagtanong ito sa asawa kung pinagsasabihan niya ito. Celso, pinagalitan mo na naman ba si Diego? Hindi mo ba siya napansin? Tanong ni Aling Melma. Hindi naman. Ang aga kong gumayak sa taniman ng mais. Sagot ni Mang Celso. Nag-alala ng gusto si Aling Melma kaya hinanap nito hanggang sa kabilang lugar. Ngunit wala naman siyang nakita doon. Pinatigil naman ni Mang Celso ang asawa dahil kung gugustuhin umuwi ng anak ay uuwi iyon. Sanay na kasi sila na gano'n ang palaging ginagawa ni Diego sa buhay. Dahil sa tingin ni Aling Mel may tama ang asawa niya, pinagdarasal niya na lang ang kaligtasan ng anak, kung saan man ito napunta. Sa mundo ng mga duwende, pinakausapan naman ni Diego si Roca, ngunit hindi siya pinakinggan. Nagalit naman ang binata dahil hindi siya agad pinatawad ni Roca, kaya naisipan niyang umuwi sa kanila ngunit nabigo itong kausapin ang kanyang pamilya dahil hindi siya nito makikita sa sobrang liit niya. Umikot ito sa likod ng kanilang bahay. Nakita niya ang punso, inakyat niya ito upang papatong doon dahil alam niya na palaging nandoon si Patrick. Nagbabakasakali siya na makita siya ng kanyang kapatid. Ngunit maghapon itong hindi nakalabas si Patrick. Sa mundo ni Roca, kinausap siya ng ama tungkol sa tao. Nabigyan niya ito ng pagkakataon upang magbago sa mundo ng mga tao. Nag-isip naman ng maliit na duwende. Hinanap niya si Diego. Nakita niya ito na nasa taas ng punso, umiiyak. Dahil baka nagsisisi ito kung bakit niya sinaktan ng punso. Tinawag siya ni Roca. Diego, bibigyan kita ng pagkakataon upang maging tao. Kahit malaki ang kasalanan mo sa amin. Ngunit sa isang kondisyon, magbago ka na. Saad ni Roca. Talaga. Salamat, duwende. Salamat. Pangako, magbabago na ako. Saad ni Diego. Nang ibinalik na ng duwende sa pagiging tao, sadyang masama talaga ang ugali ni Diego. Dahil sa kabila ng pagpapatawad ng duwende sa kanya, nagbalak pa itong gumanti sa mga ito. Nang umayos ng mukha niya ay sumigaw ito na tinatawag ang kanyang ina at ama. Natuwa naman sina Aling Melma at Mang Celso dahil nakauwi na ito. Kaya nagtanong ang ina sa kanya kung saan ito galing. Pinaliit po ako ng duwende dahil sa kasalanan ko. Naasinira ko ang punso at nasagi ko ang isa niyang anak. At napatay ko daw po, paliwanag ni Diego. Buti na lang anak at pinauwi ka pa. Sagot ni Mang Celso. Ngumiti si Diego at pinakita niya ng ilang araw sa duwende na nagbago ito. Hanggang sa nakalimutan niya na hindi pa natanggal ang sumpa sa kanya. Kaya binalik na naman niya ang pagiging lasenggero at saka sa ulo ng mga magulang niya. Pinasok na niya ang pagiging sakim. Isang araw, nakilala niya ang isang albularyong kasing sama niya. Ngunit maraming alam kung paano magnakaw ng mga diamante sa mundo ng mga duwende, kahit sa mundo ng mga engkanto. Kaya napangisi ito, dahil pagkakataonan niya na makaganti sa duwende na nagsumpa sa kanya. Nakipagsabuatan ito dahil akala niya kapag mapatay niya ang duwendeng si Roca, mawala na ang sumpa sa kanya. Nangako naman ang salbaheng albularyong si Lolito. Natutulungan niya si Diego.
Kaya bumuo sila ng plano kung paano sila makakapunta sa mundo ni Naroka. Si Lolito ay isang albularyong walang ibang hinahangad, kundi ang makahanap ng ginto sa mundo ng mga engkanto, duwende at iba pang nilalang. Kapag nanggangamot ito ay humihingi ito ng malaking bayad. Nagkataon na nakilala niya si Diego at nalaman nito na isinumpa ito ng duwende. Kaya ginamit niya ito upang tulungan siyang makita ang lagusan ng mga duwende. Humanda ka sa akin, pangit na duwende. Ninulad mo pa ako sa inyo, ha? Saan ni Diego? Huwag kang mag-alala, Diego. Makakaganti ka balang araw sa kanila. Wah ha ha ha. Sa mundo na raw ka, nalaman niya ang mga plano ni Diego. Nasabi ng duwende na walang kadala-dala si Diego. Pinaghandaan naman ni Roca ang plano nitong gaganti. Samantala, habang nasa inuman si Lolito, napadaan si Diego. Niyaya niya ito at hindi naman tumanggi ang binata. Nang may dumaan dito na isang dalaga na hindi naman kagandahan, kanila itong binastos. Nang sinagot sila ng dalaga ay pinagkakantsawan nila ito dahil pangit na maarte ang tawag nila. Sinaway naman sila ng may-ari ng tindahan, ngunit mas kinutsa pa nila ito ng gusto. Umuwing luhaan ang dalaga sa inis sa dalawang bastos na tao. Grabe talaga mga babae kahit ang pangit na. Nag-iinarte pa. Saan ni Diego? Kaya hindi naman bagay sa kanya. Sagot ni Lolito habang tumatawa pa. Lahat ng ginawa nila ay nakita at narinig ni Roca. Kaya galit itong tinitigan ng duwende. Pagkatapos nilang malasing, nagpasya na silang uuwi. Naglalakad si Diego nang mapansin niya ang maliit na duwende. Pinagsabihan siya nito at pinapaalala sa kanyang kasunduan na magbago siya. Tinawanan ng ito ni Diego. Malakas ang loob nito dahil may kinabit na pangontra si Lolito sa kanya upang hindi siya magalaw o malapitan ng mga duwende. Sobrang ng kasamaan mo, Diego. Binigyan kita ng pagkakataon ngunit inabuso mo. Panunumbat ni Roca. O ano, isusumpa mo ako ulit. Sige, gawin mo. Lalaban na ako sa iyo. Sagot ni Diego. Lumipas sa mga araw, patuloy pa rin ang kalokohan ni Diego. Dahil sa lumalakas ang loob nito dahil sa kaibigan niyang albularyo. Hanggang sa mundo ni Roca ay pinag-uusapan nilang mag-ama ang nangyari sa tao na binigyan niya ng isa pang pagkakataon. Ngunit inabuso ito at gumawa naman ito ng kamalian. Ngunit pinayuhan ng ama niya si Roca. Anak, ang mahalaga, hindi niya tayo ginagambala. Hayaan mo na siya. Nagambalain niya ang kapwa niya tao. Payo ng ama ni Roca. Pero ama, nagbabalik silang pasukin ng kaharian natin at nakawan. Narinig ko silang nag-uusap ng kaibigan niyang albularyo na kasing salbahin niya. Paliwanag ni Roca. Napaisip agad ang ama niya dahil naalala nito ang albularyong nakalaban niya noon. Naubod ng sama ng ugali. Hindi niya akalain na malalaman niya muli na gumagawa na naman ito ng kawalanghiyaan. Samantala sa bahay ni Diego, gabi na nang dumating ito at nadatnan niyang naghihintay ang nanay at tatay niya. Balak siyang kausapin ngunit lasing itong dumating. Nasa pintuan pa lang siya kitang-kita na niya ang mukha ng mga magulang niya na halos dismayado muli sa kanya. Umupo ka, Diego. Ganyan ka na lang ba habang buhay? Tanong ni Mang Celso. Bakit, butay? Ano bang ginagawa kong mali na naman? Naiinis na tanong ni Diego. Pinaliwanag ng ama niya ang kamalian niya, ang pagpapabaya niya sa sarili at pagpapabaya niya sa kanyang pamilya, na sana siya ang magiging katuwang nila dahil siya ang malakas at nasa tamang edad na. Hindi man lang ito tumutulong sa kanila na matanda na silang mag-asawa. Dahil ugaling basto si Diego,
Sinagot niya naman ng pabalang ang itay at inay niya. Kaya isang sapak ang natangkap nito sa ama. Lalabanan siya na niya ito nang biglang sumikip ang dibdib ng kanyang ama. Dahilan ng pagka-stroke ng ama. Sinugod nila sa ospital ang ama nila. Ilang araw nakalabas na ito at tuluyang hindi na ito makagalaw at makakapagsalita ng maayos. Kaya mas nahihirapan na si Aling Melma sa lahat. Dahil matapos nilang maglako ay mag-aalaga pa ito sa asawa. Tanging si Patrick na lamang ang nag-aasikaso sa maisa nila, kahit minor de edad pa ito. Hanggang sa isang araw ay pinagsabihan ito ng kapatid. Kuya, maawa ka naman kay inay. Tulungan mo naman kami sa pagtatrabaho. Saad ni Patrick. Huwag kang mag-alala, bunso. Kapag makakuha kami ng kaibigan ko ng mga diamante sa mundo ng mga duwende, yayaman na tayo. Sagot ni Diego. Lumaki naman ang mga mata ni Patrick dahil nagbabalak ang kuya niya na magnakaw sa mga duwende. Kaya lumabas agad si Patrick at pumunta sa punso. Kahit hindi niya makita ang mga duwende, kinausap niya ito. Pinaalam nito na nagbabalak ang kuya niya sa mundo nila. Habang sa punso na may nakaupo si Roca at ang ama niya, nakarinig nila ang saad ni Patrick. Kaya napabilib naman ang ama sa kabaitan ng kapatid ni Diego na ang layo ng ugali ng kuya niya kaysa sa bata. Doon naniwala ang ama ni Roca na masama talaga ang balak ng albularyo at ni Diego sa mundo nila. Roca, ikaw niyang bahala sa gagawin mo upang turuan muli ng leksyon si Diego at ang albularyo. Saad ng ama. Napatango naman ang maliit na duwende. Isang araw, isang pagyanig ang naramdaman ng kaharian ni Roca. Lahat ay natataranta dahil nagbabadya na masisira na naman ang kanilang tahanan. Lahat ng mga duwende na inosente ay nagpapanik kung saan sila magtatago. Nang tinignan ni Roca at ng ama nito kung ano ang dahilan ng pagyanig, nakita nila kung paano sirain ni Diego ang punso kung saan naging tahanan ng ibang mga duwende ito. Galit na galit ang mag-ama dahil nakita nila na tumatawa pa ito at kasama ang masamang albularyong kilala ng ama ni Roca. Mga lapas tanganan talaga kayo. Galit na saad ang ama ni Roca. Ama, mag-ingat ka. May mga pangontras lang dala at hindi basta-bastang albularyong yon. Sagot na Roca. Samantala, habang nagbubungkal ang dalawang lalaki, pinagtatawanan nila ang mga punso na sinisira nila. Dahil ang albularyo may kakayang makita ang mga maliliit na duwende. Nasisiyahan siya na nagkakagulo ang mga maliliit na nilalang. Nang masilayan ni Lolito ang lagusan ng mga duwende, pumasok siya kasama si Diego. Doon kasing liit na sila ng mga duwende. Gumamit sila ng pambulag upang makapagtago ang mga ito. Diego, eto na ang sinasabi ko sa iyo. Hakutin na natin ang mga diamante ng mga ungas na duwende. Saad ni Lolito. Habang nagtatakbuhan ang mga duwende sa paglikas, ganoon naman ang panghalughog ng dalawa sa kaharian ng mga duwende. At napadpad sila sa isang kwarto na puno ng kayamanan. Inutusan ng albularyo si Diego na ipasok nila lahat sa dala nilang sako. Hindi nila alam na nakita sila ng mag-ama sa kanilang mga ginagawa. Habang abala ang dalawa sa pagnanakaw, ganun din ang pagkuha ng mag-ama ng mga diamante sa sako nila. At pinalitan nila ang laman ng mga ahas at bato. Natutuwa si Roca dahil sobrang gahaman ng dalawang lalaki. Hindi man lang nila nakita na wala silang nakuha kahit isa. Nang matapos ng pagkuha nila ay nagpasya na si Lolito na babalik na sila sa mundo ng mga tao. Paglabas nila ay agad nilang dinala ang isang sakong bato at ahas sa bahay ng albularyo. Tuwang-tuwa sila pareho dahil akala nila ay nalikom nila lahat. Iyawan na tayo, Diego. Natatawang saad ni Lolito. Natutupad ko na makabili ng sariling bahay at sasakyan, Lolito. Sagot ni Diego. Pagkabukas ng sako, natulala agad sila sa nakita.
dahil puro bato at ahas ang dala nila. Galit na galit ang albularyo dahil naisahan sila ng mga duwende. Halos gibain sa suntok ni Diego ang mesa dahil sa inis na nadarama. Hindi siya magapaniwala na ganitong kabilis gumalaw ang mga duwende. Katinginan ng dalawa at masama ang mga nasa isipan nila. Sa mundo ng mga duwende, nagsilika sila sa ligtas na lugar dahil alam nila na babalik ang dalawa at saktan sila. Kaya tumulong ang mag-ama na ilikas na ang mga kasamahan nila at itago nila sa ligtas na lugar ang mga diamante. Roka, maganda ka. Masama ang kutob ko na may balak ang dalawang yon. Saad ng ama nito. Apo, ama. Ikaw din, ama. Mag-iingat ka. Sagot ni Roca. Samantalang sa bahay nila Diego, nalaman ni Aling Melma ang ginawa ng kanyang anak. Pinagsabihan niya ito dahil ibang-iba na talaga ang anak niya. Hindi naman nakinig si Diego. Anak, makinig ka sa sinasabi ko. Paparusahan ka na naman ng mga duwende sa ginagawa ninyo. Saad ni Aling Melma. Inay, hayaan mo na lang po si kuya. Ayaw makinig eh. Bahala na ang mga duwende sa kanila. Sambit ni Patrick. Nawala na ng pag-asa ang mga kapatid ni Diego na magbago ito, pati ang ina niya. Kaya pinaubayan na lang nila sa mga duwende kung anong ipaparusa sa kanya. Samantala, nag-uusap si Diego at Lolito sa gagawin nila. Gumawa ng orasyon ang albularyo upang mahuli nila ang duwende sa kanilang pagbalik. Pagkatapos nitong gawin, lumakad na sila pabalik kung saan sila dumaan papunta sa mundo ng mga duwende. Nang dumating sila ay nagtaka ang dalawa na wala silang nakita ang mga duwende na palakad-lakad. Doon palakad-lakad sila hanggang sa nahagip nila ang isang duwende na nagmamadaling sumuot sa masikip na ugat na mga kahoy. Dahan-dahan nilang sinundahan. Nang makarating sila doon, nakita nila si Roca at ang ama niya na nakikipagpulong sa mga kapwa duwende. Napangisi naman ang dalawa. Kinuha ni Lolito ang dalang bote at doon niya pinausok sa kinaroroonan ng mga duwende. Maya-maya nagsitulog ang mga ito dahil sa nalanghap nilang usok. Doon pinagtatali niya ang mag-ama. Nagising si Roca at ang ama nitong nakatali na at doon pinahirapan nilang dalawa. Kamusta na kaibigan? Ngayon ako naman ang mananalo sa iyo. Saan mo itinago ang mga diamante? Tanong ni Lolito. Kahit kailanman, napakasakay mo albularyo. Hindi mo makikita mga hinahangad mo. Sagot ng ama ni Roca. Tinakot naman ng albularyo ang ama ni Roca upang magsalita kung saan ang mga diamante. Ngunit nanatili itong bingi sa mga tanong ng sakim na albularyo. Galit na galit si Roca sa inasta ng albularyo at ni Diego. Tinanong ni Diego si Roca kung may alam ito. Ngunit pinukulan ng masamang tingin lang nito ang binata. Sa galit ni Diego, kinuha niya ang isang latigo na binigay ni Lolito sa kanya at walang awa niyang hinampas kay Roca. Namilipit sa sakit si Roca at dahil hindi kayang tiisin ng ama, nagmamakawa ito na tigilan na ni Diego ang anak at ituturo na nito kung saan nakalagay ang mga diamante. Yan. Magsasalita din pala kayo. Antayin niyo pa kasing magalit si Diego. Saad ni Lolito habang tumatawa ito. Labag man sa kalooban ng ama ni Roca, dinala niya ang dalawang binata sa tinataguan niya ng mga diamante. Doon nanlaki ang mga mata ng dalawang sakim sa tumpok-tumpok na diamante. Dali-daling ipinasok nila ang mga ito sa dalang bag at mga sako. Habang namumulit sila'y dahan-dahang nakawala sa tali si Roca at doon niya tinawag ang atensyon ng dalawang sakim. Nagulat naman ang dalawa. Ngayon, albularyo, ipakita mo ang tapang mo sa akin. Paghamon ni Roca. Paano ka nakuwala? Gulat na sabi ni Diego. Doon naglaban si Roca at ang albularyo. Ginamitan ni Roca ng kapangyarihan niya ang albularyo hanggang sa napabagsak ito ni Roca. Nang makita ito ni Diego, dali-dali niyang ginawang isang patalim at nilabanan niya si Roca. Ngunit hindi niya nakaya ang kapangyarihan ng duwende.
kaya pareho silang natalo ng albularyo. Sa kalit ni Rokay, sinigaw niya ang pagsumpa kay Diego. Nang mapansin niyang tatakas pa sana ang albularyo dahil mas malakas pang kapangyarihan niya kaysa kay Lolito, natamaan ito ang albularyo at namatay. Dahil gusto ng duwendeng pagdusahan ang mga kasamaan ni Diego, isinumpa niya ito habang buhay na mananatiling pangit ito. Para sa iyo, Chico, habang buhay mong pagdasa ng kasalanan mo, manatili kang pangit katulad ng iyong pag-uugali. Saad ng duwendeng si Roca. Biglang lumutang si Diego habang paikot-ikot sa ere, hanggang sa pagbaba nito, nang namulat ang binata, ay nasa mundo na ito ng mga tao. Nasa tabi ito ng punso kung saan nandoon ang kanyang pamilya na umiiyak dahil sa pagkawala nito. Nagulat ang mga magulang niya nang biglang nakita nila si Diego na nakadapa sa punso at ang mukha nito ay sobrang itim. Kulo-kulubot ang kanyang mga balat. Bumangon ito at humarap sa mga magulang at mga kapatid niya habang umiiyak. Ngunit kahit magsisisi pa ito, hindi na magbabago ang mukha niya. Anak Diego, salamat at buhay ka. Umiiyak na saad ni Aling Melma. Ina, itay, patawad po dahil sa nagawa ko sa inyo. Paghingi ng tawad ni Diego sa mga magulang niya. Ngunit magulang sila ni Aling Melma at Mang Celso. Kahit anong kasalanan ng kanilang anak, hindi pa rin nila ito matiis na hindi patawarin. Simula noon nagbago na ng tuluyan si Diego. Ngunit dala-dala pa rin ang sumpa ng isang duwende. At yung mga duwende na nakatira sa likod bahay nila ay nawala na. Lumayas ito at naghanap ng ibang tirahan. Napadpad dito sa mga kagubatan. Don't forget to subscribe, like, and comment. Thank you so much. Wagas.